sobra pong taas ng interest, which is di po siya patas considering na pera din po namin ang inutang namin. If this is the case, di po nakakatulong GSIS sa mga teachers, lalo pong mabaon sa utang ang mga teachers. Anyways, thanks po sa sagot. Actually, pinag-usapan po namin na loan dito mga master ay console loan. Ang console loan ay mayroong interest rate na 12% per annum. So iba po siya compare natin sa MPL na kasalukuyan pong bagong offer na mayroon pong interest rate na 6% per annum computed in advance. Yun pong console loan na siya pong naunang offer ng GSIS for how many years, meron po yung interest rate na 12% per annum. So, higit na mas mataas compared sa MPL Flex. Kaya totoo naman talaga na mataas yung interest rate ng utang na yon. Pero ang realidad mga master, bago po naging offer ang isang loan ng GSIS at maging sa mga bangko, available na po or given na po para sa mga miyembro, para sa mga borrowers, yung kanilang interest rate. No? Bago pa po sila nag-offer, nandun na po yung interest rate. Noong nag-launch ng isang loan, ibinahagi na po kung magkano yung interest rate ng utang na yon. So meaning to say, kapag tayo ay nag-a-apply ng isang loan, it is already understood na tayo ay pumapayag doon sa mga terms and conditions ng loan offer na yon, including yung interest rate and charges. So, kapag tayo po ay nag-a-apply ng loan, mahalaga talaga na tingnan muna natin yung terms and conditions ng loan na yon. Kung tayo ba ay pumapayag, kung tayo ba ay agree doon sa mga kondisyon na yon, then mag-a-apply tayo ng loan. Kung hindi po tayo pumapayag, then wag po tayo mag-apply ng loan. Siguro hindi po natin nababasa doon sa part ng application, especially kung through online o kaya ay noong unang panahon kapag mayroon pong form na ginagamit o kaya ay through sa dito sa GSIS kiosk. No, before po kayo mag-apply or during the loan application, mayroon pong portion doon na dapat ninyong pindutin. Ibig sabihin na kino-confirm ninyo hindi lamang yung application kundi yung acceptance ninyo sa terms and conditions ng loan na yon. Kapag kinumpirma po ninyo yon, ibig sabihin kayo ay pumapayag doon sa mga conditions ng loan. So hindi po pwede na doon ka magreklamo na mataas yung interest rate pagkatapos mo na mag-apply at pagkatapos mo na nagbayad ng ilang taon. Kasi given na po siya from the start na talagang yun na yung interest rate ng utang noong ikaw ay nag-apply pa lang. Nais ko po muli na balik ko pong sabihin na kapag mataas ang mahaba itong loan term at mataas naman itong interest rate, ay talagang normal na sa unang bahagi ng inyong loan ay malaki yung payment papunta sa interest at maliit lamang yung napupunta sa principal amount. That is reality, no? So yun po yung talagang nangyayari. Pero wala po naman po dapat ikabahala kasi at the end of the loan term ay talagang mababayaran yung utang mo. No, kahit sa simula ay mataas yung para sa interest, kasi sa huling bahagi naman ng loan, maliit na lamang yung interest at malaki naman yung naging payment para sa principal amount ng inyo pong utang. So ganun po yung mangyayari kapag ang isang loan ay nakadepende sa outstanding loan balance. Ito po yung tinatawag nila na yung interest rate is based on the diminishing balance of the loan. Ang lesson natin dito mga master, bago tayo mag-apply ng isang loan, busisihin muna kung ano po yung interest rate, yung kanya pong terms and conditions, pati yung mga charges, saka po tayo magdesisyon na talaga mag-a-apply tayo ng loan na yon. Kung hindi po tayo agree doon sa kanyang kondisyon, mas mabuti po na wag nang umutang sa GSIS man yan o maging sa mga private lending institutions.